Ipinatatawag na ng LTO ang driver ng sasakyan na sangkot sa umano'y road rage sa NLEX nitong weekend. Ayon sa kolumnistang si Ramon Tulfo, isang bigating personalidad ang sabit sa insidente. Ang detalye sa agenda report ni Just Ignacio. Naglabas na ng show cause order ang LTO laban sa provincial government ng Bulacan matapos ang nangyari umanong road rage noong gabi ng February 21, 2026 sa southbound lane ng NLEX. Sangkot sa nasabing insidente ang convoy ng 4 na sasakyan, kabilang ang isang Toyota Hilux na may plate number na SCC 1290. Ayon sa report ng LTO, hinarang at na-corner ng convoy ang isang Toyota Land Cruiser matapos itong mag-attempt na mag-overtake sa kanila. Umabot daw sa 10 lalaki ang bumaba mula sa convoy para iharas at pagbantaan ang driver at pasahero ng nasabing Land Cruiser. Mabilis namang nagsitakas ang mga suspect nang makitang may papalapit na traffic enforcer para i-check ang gulo. Bunsod nito, inutusan ng LTO ang registered owner at ang designated driver na sumipot sa kanilang opisina sa Quezon City bukas, araw ng Martes, February 24, 2026. Kailangang magsumiti ang mga sangkot ng verified explanation kung bakit hindi dapat bawiin ang kanilang lisensya dahil sa reckless driving. Agad ding isa sa ilalim sa 90-day preventive suspension ng driver's license ng mga suspect habang patuloy ang investigasyon. Isinailalim na rin sa alarm status ang Toyota Hilux at pinapasurrender din sa driver ang kanyang lisensya sa araw ng hearing. Una nang naiulat na sakay ng Land Cruiser na hinaras ng convoy ang isa sa mga anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Mariin naman itong itinanggi ng Malacanang. Ayon naman sa kolumnistang si Ramon Tulfo, maaaring si Bulacan Governor Daniel Fernando ang sakay ng convoy. Tanong pa niya, palalampasin na lang ba ang insidente just because it was not the presidential son that was harassed? Dapat na rin daw ipasa ang anti-road rage bill na nakabinbin sa Kongreso. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.